Hindi nyo pa nga napapatunayan kung mayroon ngang ganon. And now you're talking about inviting everybody, including Pogo and narco vloggers. Kongresista Ace Barbers, ipinatatawag ang mga kilalang vloggers upang mag-imbestiga sa sinasabi nitong nagpapakalat ng maling impormasyon. Sa ginawang interview kay Kongresista Barbers ay dito na pag-usapan kung gaano kahalaga ang malayang pagpapahayag at pagbibigay ng wastong impormasyon sa iba't ibang social media platforms. Dito ay formal ang inimbita ng House Committee on Public and Safety na si Kongresista Dan Fernandez ang mga ibang vlogger na kumukontra o nagbibigay ng pahayag sa mga nangyayari sa bansa. Isa na dito si Attorney Trixie Cruz Angeles, isang kilalang sikat na tagapagpahayag sa social media. Dito sinabi ni Representatives Ace Barbers na hindi raw nila isinawalang bahala ang malayang pagpapahayag pero meron raw mga limitasyon rito. Klenaro naman nito na hindi nila ito ginagawa para habulin ang mga bloggers at content creator na nagbibigay ng komento sa kanila sa social media. Pagkus ang hangad lamang raw ni Barber upang ma-protect ang manonood at mga batang nakasubaybay rito. Dagdag pa ni Barbers na hindi nila mapapayagan na gamitin ng mga ibang mga bloggers na ang platform upang siraan araw-araw ang mga kongresista. Kahit na hindi naman ito totoo aniya ang main objective lamang ng TRACOM, ay ginagawa nila ito upang maprotektahan ang mga mamamayan sa mga maling impormasyon na ipinapakalat sa social media. Sinagot naman ni Attorney Trixie Cruz ang pahayag ni Kongresista Ace Barbers at sinabing handa itong pumunta sa nasabing hearing dahil oportunidad ito upang marinig ang kanyang komento patungkol sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi naman inaalis ni Attorney Trixie na ang posibilidad na makontempt ito ng mga mambabatas, kaya sabi niya pinaghahandaan niya itong mabuti. Marami naman ang nagsabi sa komento ng mga netizens na nagsasayang lamang ng pera ang mga ito dahil imbes na pagtuunan ng pansin ang mga problema ng bansa, kagaya na lamang ng sobrang pagmahal ng mga bilihin at pagdami ng kriminalidad sa bansa ay bakit mas inuuna pa nila pag-aksayahan ng oras ang ganitong mga bagay. Marami naman ang nagsasabi na marahil ginagamit nila ito upang matakot ang ibang bloggers and content creator na magpahayag ng kanilang nalalaman. With what he says here, unang sinasabi, all vloggers daw are welcome. Whether Pogo vloggers or narco vloggers, pseudo vloggers and ano ba yun? And whatever. Vloggers, legit or not legit. Pogo vloggers or narco vloggers. Teka, di ba? Wait a minute. It was because earlier on, during I think one of his interviews or during his privilege speech, ni-reveal ni Congressman Barbers na mayroon daw mga narco vloggers at saka mga pogo vloggers, insinuating na nagkakalat sila ng fake news dahil related sila dito sa mga organisasyon na ito na we know are already out. Well, in the case of pogos, are already no longer allowed to operate here. And narco vloggers, of course, with the intention to link them to the drug trade. Teka, meron bang ganon? Hindi nyo pa nga napapatunayan kung mayroon ng ganon. And now you're talking about inviting everybody, including Pogo and narco vloggers. Sinong pupunta dyan if there is an insinuation of illegality? Furthermore, meron insinuation daw, meron daw legit na vloggers, meron hindi legit na vloggers. Ano ba ang definition ng legit para sa inyo? Wala namang regulation ang vlogging. In fact, walang regulation ang journalism. Teka, parang si Congressman Barbers in his excitement to talk about it, parang hindi masyadong napag-isipan ito. Nevertheless, good faith muna. Let's just say na baka feelers lang yan, hindi niya naisip na may implications. You're all welcome. If you intend to go. Kasi ayoko naman sabihin na, sige punta kayo, tapos hindi naman pala kayo papapasukin. Sabi ni Mocha Princess, always get ready for the worst. Alam na this. May mga prepare your clothes just in case of contempt. I've been looking at what constitutes contemptuous behavior also. So, it's best na mag-aral na lang. Pero ganito yon. If ever it happens that
that any committee member should be unreasonable. We are prepared for that eventuality. But what I think will happen is that they will actually ask, what is your experience on this? What is this or that? This is what I'm expecting. Of course, I am very sure that anything can happen in a committee hearing. So yun lang. But for now, okay, because the invitation seems to be very carefully worded, then I will assume in good faith that the committee really wants information from us. So, this being the indication, I see no reason why I shouldn't go. I'm not speaking for anybody else. Para sa sarili ko lang. If any other person is invited and then they don't want to go, para sa akin, choice nila yun. Because it's an invitation, they can go, they can refuse to go. Ako, I think this is an opportunity where we can give some information to the House on how they can appreciate what is going on social media. So, yun. So, yun lang. I don't think I can say anything else because I don't know what they will ask. But we will be reading up because they might ask questions on, how we deal with things and so on. Sabi ni Ma'am Glory Lee, we will watch you, wag lang nila kayo babastusin at iba pang resource persons. I will try not to give them any reason to do so. That way, if they really intend to be disrespectful, it will not be because of any action on my part. I don't want to bait them also kasi ang purpose dito is, after all, to gain more information. I don't think they should, if they act in a way that is not indicated in the invitation, may reason tayo to react accordingly, kumbaga. Sana lang in aid of legislation. Oo naman. Para sa akin kasi the presumption is that it will be in aid of legislation. Presume muna natin yan. Diba? Yun naman ang sinasabi ng batas. We always presume first good faith. Kapag may reason na na we can, in order for us to debunk the presumption, kailangan may ebidensya tayo. But right now, there is no indication. Plus, like I said, pinarinig ko pa sa inyo yung video, 'di ba? Yung nagpa-interview si Congressman Barbers.